Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay may humigit kumulang lang na 60 days na oil supply na magagamit natin sa buong bansa? Ano kayang mangyayari kung matigil ang imports at maubos ang supply? Halos kalahati ng oil reserves ng mundo ay nasa Middle East, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait at Iran. At karamihan ng langis na ito ay dumadaan sa isang makitid na dagat, sa Strait of Hormuz. Halos 20% ng global oil supply ang dumadaan dito. Kapag may digmaan o tensyon sa rehiyong ito, nagkakaroon ng takot na maputol ang supply. Sa oil market, hindi lang actual shortage ang nagpapataas ng presyo. Kahit takot lang sa posibleng shortage, tumataas na agad ang presyo ng langis. Kapag may balita ng digmaan sa Iran o tensyon sa Middle East, nagiging volatile ang global oil market. At kapag tumaas ang presyo ng crude oil, sumusunod ang presyo ng gasolina at diesel. Ang Pilipinas ay malaki ang dependence sa imported oil. Ayon sa energy data, ang bansa ay kumukonsumo ng halos 500,000 barrels ng langis kada araw at karamihan nito ay imported mula sa ibang bansa. Kaya kapag may problema sa global oil supply, direkta itong nararamdaman. Ang resulta, mas mahal na gasolina, mas mahal na pamasahe, mas mahal na pagkain, mas mataas na inflation. May isa pang mahalagang detalye. Batay sa data ng Department of Energy Inventory Reports, ang combined stock ng crude oil at petroleum products sa bansa ay umaabot lamang sa humigit kumulang 60 araw na supply. Ibig sabihin, kung maputol ang import ng langis, may limitadong panahon lang bago maubos ang supply. Hindi ibig sabihin agad na mawawala ng gasolina, pero kritikal ang bawat araw kapag may global disruption. May isang bagay na madalas hindi na pag-uusapan. May natural gas resources ang Pilipinas. Halimbawa, ang Malampaya gas field sa Palawan na matagal nang nagbibigay ng fuel sa ilang power plants sa Luzon. Natural gas ay mas malinis kaysa oil at pwedeng maging transition fuel habang lumilipat sa renewable energy. Kung palalakasin ang paggamit ng natural gas at iba pang local energy sources, mababawasan ang dependence sa imported oil, magiging mas stable ang energy supply, mas protektado ang ekonomiya kapag may global crisis. Sa madaling salita, energy security ay national security. Habang may oras pa, handa na ba ang Pilipinas para palakasin ang ating energy sources? Dahil ang tunay na kapangyarihan ngayon ng isang bansa ay hindi nasusukat sa armas, kundi sa kanilang enerhiya. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamon ng kaunawaan.